Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. TNK Day Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender, equality, and women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Sharon. Same to you. Ayan. At happy TNK listening po sa lahat ng nakatutok sa atin on air sa Radio Magazine 1278 AM and Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app kung saan live na live ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes po yan mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Yes, at happy TNK viewing naman sa mga nanonood ng live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine. At sa mga hindi po maaabutan ng ating live stream, may replay din po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 tuwing Sabado mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Parang gusto kong sabihin, wait, there's more. At kasabay nga niyan ay mapapanood din ang ating programa sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. Ito na nga ang There's More, Miss Sharon. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating past episodes na sa TNK webpage, sa PCW YouTube channel, at PCW Digital God Library na makikita nyo po sa inyong screen para sa mga nanonood sa atin online. Okay, maraming talagang options ang ating mga ka-TNK, Miss Honey. Totoo yan, Miss Sharon. Kaya umaasa kami sa Philippine Commission on Women, no, na mas marami pa ang sasama sa ating advokasya kung saan hangarin natin na maging tunay na empowered ang mga kababaihan. At syempre, isang susi, no, tungo riyan ang pagkakaroon ng sapat at wastong impormasyon. Kaya naman, patuloy nating pinapalakas ang tinig ng mga kababaihan. I agree, Miss Honey, kasi sa mahabang panahon simula noon, tayo'y nasakop ng mga dayuhan at bumaba ang estado ng mga kababaihan. Totoo, Miss Sharon, kasi malayong-malayo ito, no, doon sa sitwasyon ng Pilipinas, ng pre-colonial women, gaya nga nung panahon nga nung mga babaylan. Dahil noon mga panahon nila, pantay lamang yung pagtingin ng society, no, sa kababaihan at kalalakihan. Pero salamat dahil ngayon ay mayroon na tayong kasarian o kasarinlan. Nagkaroon na rin tayo ng 2 presidenteng babae at maraming progress na ang ating bansa pagdating sa usapin ng gender equality. Tama kami, Sharon. Kaya naman, minabuti nating pag-usapan ngayong araw kung ano nga ba ang dapat abangan sa nalalapit na National Women's Month celebration nitong darating na Marso. Saktong-sakto ang episode natin ngayong araw dahil marami na ang ating mga ka-TNK ay na-excite o nai-excite kung ano nga ba ang inihanda ng PCW o Philippine Commission on Women para sa Women's Month ngayong taon. Pero Miss Sharon, bago natin pag-usapan yan, dumako muna tayo sa ating featured God Work for the Week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Sa usapin ng pamumuno, unti-unti nang naririnig ang mas malakas na tinig ng kababaihang Pilipino. Sa pinakahuling ulat ng Women's Power Index ng Council on Foreign Relations, nasa 70th
place ang Pilipinas mula sa 193 bansang kasapi ng United Nations sa scale na 0 hanggang 100 kung saan ang 100 ay nangangahulugang pantay na representasyon ng kababaihan at kalalakihan sa lahat po ng antas ng pamahalaan. Nakakuha nga po ang Pilipinas na score na 30.8. At pagdating naman sa ASEAN region, good news dahil nangunguna rin ang ating bansa sa bilang ng kababaihang nasa gobyerno. Ibig sabihin nito, ibang klase talaga ang leadership ng ating bansa sa ASEAN region. Yan, Miss Sharon, para sa ating next featured God Work, kababaihan sa agham, tinig ng kinabukasan. Sa patuloy na pag-unlad ng agham at teknolohiya, isang mahalagang paalala ang ibinahagi ni PCW Chairperson Ermelita V. Valdivia sa pagdiriwang ng International Day of Women and Girls in Science noong February 11. Sa ginanap na forum na From Vision to Impact, Redefining STEM by Closing the Gender Gap ng DOST sa Philippine Science High School System sa Quezon City, binigyan diin niya na ang pagsusulong ng kababaihan sa larangan ng STEM ay hindi lamang usapin ng pagkakapantay-pantay kundi usapin ng pambansang kaunlaran. Aniya, kapag naiiwan ang kababaihan, nawawala rin ang mahalagang perspektiba sa agham. At kapag hindi inklusibo ang sistema, nababawasan ang kakayahan ng lipunan na makalikha ng mga solusyong tunay na tumutugon sa pangangailangan ng lahat. Dagdag pa ni Chairperson Valdivia, ang agham na inklusibo ay agham na mas makabuluhan. At ang kababaihan, kapag nabigyan ng pagkakataon, ay hindi lamang kalahok kundi tagapaghatid ng pagbabago. Dahil sa bawat babaeng nangangarap at lumalaban, naroon ang pag-asa ng isang mas makatarungan at mas maunlad na kinabukasan. Good job po kay Chair Ermi ng PCW sa DOST at Philippine Science High School sa mga women and girls in science at sa lahat ng advocates sa kanilang good work in championing gender equality and women empowerment. Samantala po, dumako naman tayo sa ating hashtag #SaySaTNK. Oras na naman para sa hashtag #SaySaTNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag #SaySaTNK. Para nga sa ating Say sa TNK Question of the Week, anong mga paniniwala tungkol sa kababaihan ang sa tingin mo ay dapat nang baguhin? So, anong mga paniniwala tungkol sa kababaihan ang sa tingin mo ay dapat nang baguhin? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page at sa ating Godvocates Community Facebook group, kung saan pwede po kayong magbahagi ng inyong mga insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito po sa TNK, lahat tayo ay may say. At upang mapaghandaan natin ang nalalapit na National Women's Month celebration, may makasama po tayo live dito, live po dito sa ating studio mismo sa Philippine Commission on Women. Sino kaya siya? Abangan niyan natin sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan, mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo,
Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakal. Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Lead Like the Babaylans, Filipinas, kasama po natin live na live sa ating studio ang Information Officer ng Philippine Commission on Women na ilang beses na rin Yes. nating nakasama, Miss Sharon, At dito sa ating program. naka-co-host ka pa ba nang wala ka? Ayan, wala pong iba kundi si Miss Shara Dave Absede. Magandang hapon po, Miss Sharon and Magandang Miss Honey. hapon. Thank you po. At sa lahat po ng ating mga ka-TNK, magandang hapon po. You are a guest for today. Ayan, Miss Shara, dahil nalalapit na ang buwan ng Marso, mas kilala nga natin bilang National Women's Month celebration dito sa Pilipinas. Nais naming malaman, bakit nga ba, yun muna, balik tanaw, bakit nga ba March? Bakit hindi April? Bakit hindi May? Tama po kayo, no, Miss Honey, Miss Sharon. At dahil nga po March na, batiin ko na rin po muna kayo ng advance Happy National Women's Month celebration, pati po yung ating mga ka-TNK. Ano po? So, bakit nga po ba natin siya March ginugunita or sinasagawa po? This is because po, sinabay po natin to, minabuti po natin isabay sa pagsa-celebrate po ng International Women's Day every March 8. Ayun. So, siguro po wala pa po talaga tayo sa mundong ibabaw na ito nung sinimulan po yung itong celebration na ito, no? Kasi po 1900s pa lang po ay ginugutita na po natin itong International Women's Day. At bunga po ito ng sama-samang pagkilos ng mga kababaihan sa iba't ibang bansa kung saan pinaglaban po nila. Una po, pinaglaban nila yung pantay na sahod, mabuting working condition, at even po yung karapatan nating bumoto. So, dito po ito nagsimula at more than para naman po sa konteksto dito po sa ating bansa, meron po tayong iba't ibang proclamations na pinagbabasihan po kung bakit po March natin sinasagawa ang Women's Month. Ano po? I-share ko lang po proclamation number 224, declaring po yung first week ng March as Women's Week. And then March 8 ay ang atin pong Women's Rights and International Peace Day. Meron din po tayong Proclamation number 227. Ito naman po buong buwan ng Marso ay dineklara po nating Women's Role in History Month. At meron din po tayong Republic Act na sumusuporta po dito, Republic Act 6949, kung saan po yung March 8 ay tinalaga naman po bilang National Women's Day. So, sa mga nabanggit ko po, no, it's celebratory po yung ating perspective sa ating pong observance na ito, but more than that po, we want to emphasize na of course, ito po ay pagtanaw po ba, pag-alala sa mga naging contribution po ng kababaihan sa ating sa politika po, sa lipunan, at ito po yung ating magiging baon para mas isulong po yung ating advocacy for gender equality and women's empowerment. Yun. Okay, no? Kaya talagang punong-puno ang Marso, no? Kasi nga, yun nga, Women's Month, Women's Day. Yan. Ano naman yung pangunahing papel ng Philippine Commission on Women sa National Women's Month celebration? Dahil nga po no, Ms. Sharon, yung ating pong komisyon, ang Philippine Commission on Women ay lead agency po na nagsusulong ng gender equality at women's empowerment. Tayo po yung nangunguna, number 1, sa pagbuo po ng konsepto at tema para sa ating selebrasyong ito. Kasama na po dyan yung pagbuo natin ng branding guidelines, lahat po ng layout at digital assets na ginagamit po natin. At most importantly po, role po ni PCW ay hikayatin po not only ang ating pong partner government agencies but as well as the academe, private sectors at ang general public na makiisa po dun sa ating advokasya because we recognize na ito po ay hindi lamang po kaya ng isang komisyon o isang ahensya but more than that, kailangan po ng collective action sa celebration po ito at sa advocacy po na pinupush natin. Isa lang, pahabol. Meron ba kayong datos na, oo, di ba, nakaka-mainstream na ang, di ba, ang mga government agencies. How about yung sa private sector? Meron po ba kayong datos kung na mainstream ba ang gender equality and women empowerment?
Dito nga po sa pinupush po natin ngayong taon pong ito, no, we want to, paano po ba? Parang whole of government, whole government approach nga po tayo na sinasama din po natin sila. Doon po sa ating data, as of now po, I think I will clarify po sa concerned nating kung ano po yung matibay nating pwedeng panghawakan na masasabi po natin na ay ito nga Malapit po tunay. na. Pero just to share din po, Ms. Sharon, ang Pilipinas po ay na-tag na po or na-labelan po tayo na isa po tayo sa nangunguna when it comes to gender mainstreaming initiatives. So, maaari po na dun po sa pagtutulungan natin ay na-achieve naman po natin yung gusto nating i-push po na advocacy. Okay. Tsaka in fact nga, Miss Sharon, no, and Sharon, no, kasi like sa PCW, even private sectors are actually asking for speakers kasi they want to, gusto nilang i-discuss doon sa mga empleyado nila. For example, yung mga batas na nagpoprotekta sa kababaihan. So, makikita natin na even yung nasa private sector na mga HR or yung mga management, gusto nilang palaganapin yung inform sa mga empleyado nila tungkol sa mga karapatan ng kababaihan, ano ba yung konsepto ng gender equality as applied dun sa mga workplaces. And I think yung parang previously nagkaroon tayo ng dun sa featured God work, yung mga private companies na doon na nila dinadala sa opisina nila yung cervical cancer screening, for example. So, nakikita nila yung value nung pangangalaga doon sa mga empleyado nila na kababaihan. And it's part of empowerment and ensuring na maayos yung kalagayan ng kababaihan na nandun sa labor force. Diba? Correct. Yan yung natin. Kaya magandang marinig yan na hindi lang po sa mga taga-gobyerno, pati rin sa private Kaya sector. dapat, galaw-galaw tayo sa government. Baka mamaya Baka tayo may cut budget, tayo. sila wala. Di ba? Galaw-galaw, mga kapatid. Ayan, noong taong 2023, nagsimula nga yung ating recurring theme, no, na We for Gender Equality and Inclusive Society. Ayan, Miss Shara, maaari ba nating i-recall bakit nga ba ito yung ating tema hanggang 2028? Tama po, Miss Sunny. Para po sa kaalaman ng ating mga ka-TNK, himayin po natin yung ating campaign banner na tama po nag-start 2023 hanggang 2028 po natin itong gagamitin. So, We for Gender Equality and Inclusive Society. Start po tayo dun sa We. WE, it means Women's Empowerment and Women and Everyone. So, sa madaling sabi po, ang gustong ipahitid nito ay yung pag-empower po ng kababaihan ay hindi lamang po responsibilidad ng kapwa niya babae. Lahat po tayo ay kasangga dito, parte po nito. At let's take accountability na responsibilidad po nating makiisa dito. And then when it comes to gender equality po, ang ibig sabihin po nito ay lahat po ng parte o ang nasa lipunan ay meron pong equal na access, opportunities, at meron pong pantay na karapatan. So, yun po yung tinatry nating i-achieve. And based nga po sa Global Gender Gap Report, last year lang po ito, based on studies, it would take us 123 years para po talaga ma-achieve itong gender equality na ito. Sa una po, medyo discouraging, kasi siguro po marahil ay wala na po tayo dito when it comes kapag na-achieve po yan. Pero let's take comfort po in knowing na yung nilalaban natin ngayon ay maririp po for the next generations naman po. At sa inclusive society naman po, ibig sabihin lang po nito, pag may umangat sa lipunan, wala pong naiiwan. Lahat po higit, kung may tataas, lahat po tayo ay tataas. So, yun po yung ating campaign banner. At this year nga po, nag-introduce po tayo ng sub-theme, ang Lead Like the Babaylands Filipinas. So, ang focus po nito ay ang capability po ng kababaihan when it comes to practicing or harnessing their leadership abilities na hindi na po bagong konsepto sa ating bansa, which is existing na po ito nung panahon pa ng mga babaylan.
Okay, na-mention mo nga, no? O naririnig ko lagi yan na binabanggit ng PCW, no? Na tungkol sa babaylan. Para po sa mga ka-TNK na para po malaman po nila, lalo na yung mga kabataan na maaaring ngayon lang ito napakinggan, maaari mo po bang, Miss Shara, ipaliwanag kung sino ba ang mga babaylan? Nababasa ko lang to nung panahon ng history books namin. Ayan po. Ano? History check po tayo Oo ngayong nga. hapon po. Balikan po natin yung ating mga inaral nung tayo po ay nasa eskwelahan pa at maging yung mga sharing po ng ating historians dito po sa ating bansa. So kung babalikan po natin sa Philippine mythology po, ang pinagmulan po ng unang tao or unang babae at lalaki, sabay po silang lumabas sa bamboo tree. Alam, So doon pa kilala lang ko yan. po. So doon pa lang po ay makikita natin na simula pa lang women po are at par with men kasi walang nauna, walang nahuli, Pantay. sabay po silang lumabas. Yes. And then balikan po natin history check po muna tayo noong mga panahon po na wala pang kolonyalismo sa ating pong bansa bago po tayo nasakop ay ang estruktura po ng ating komunidad ay meron po tayong dato na lalaking namumuno. But at the same time, i-highlight po natin yung babaylan sa komunidad noon. Sino po ang mga babaylan? Sila po ay kababaihan na spiritual leaders, advisors, na ang pagtingin po sa kanila ay sila po ay may direktang koneksyon kay Bathala. So, meron po silang divine authority. Kaya po, ang miyembro ng lipunan, mapalalaki man po o babae, ay dumudulog po sa sa babaylan para po manghingi ng kanilang advice po sa mga desisyon sa kanilang community. So, doon po napapakita natin na lagi po kasi nating sinasabi na kailangan natin ma-achieve yung gender equality dito sa ating bansa. But, gusto po naming i-remind na na-achieve Meron na po na natin siya noon pa. noon. Ibabalik lang po natin ngayon. It's not a foreign concept to the Philippines po. Ayan, maraming salamat, Miss Shara, sa unang part ng iyong pagbabahagi. Samantala, mga ka-TNK, puputulin muna natin ang usapan para magbigay daan sa ilang paalala. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga.
Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Lead Like the Babaylands Filipinas. Kasama pa rin po natin live sa ating studio ang PCW Information Officer na si Miss Shara Dave Absede. Yan. Welcome back. Maganda yung adhikain nga, Shara, no, nung PCW na ibalik ang women leadership sa ating bansa. Pero para sa mga ordinaryong mamamayan, lalo na po yung yung mga nasa marginalized sectors na wala sa leadership position, paano nga ba paano nila matututunan o mapapractice ang kanilang leadership skills? Tama po kayo, Miss Honey, no? So, ito po yung tinatry nating basagin na common connotation na pag sinabi pong women in leadership ay yun lamang po sabihin natin ay mataas po ang posisyon sa kanilang opisina, maaring nasa Politika, politika ganyan. po, ganyan. But what we are trying to emphasize po for this campaign ay dahil nga po ay likas na po sa atin, tama po no, galing sa ating mga ninuno na babaylan, meron na pong innate sa bawat isa sa atin na leadership skill. So yun po yung nais nating buhayin na sa atin pong in our own small ways, sa atin pong barangay, sa inyo pong bahay, sa inyo pong opisina, or maaaring sa pakikiisa lang po sa mga ganitong aktibidad ay napapractice nyo na po yung leadership skills nyo dahil kayo po mismo ay nangunguna at nagiging kabahagi po ng ating pagsulong para po ma-improve yung state of life ng ating pong mga kapwa kababaihan po. Siguro natanggal yung natin 'di ba yung spirit ng babaylan nung nagkaroon na ng mga iba't ibang bansa dayuhan na sumakop sa atin. Kaya naging second class na lang ang mga kababaihan dito, no. Kaya dapat tama nga ibalik 'yan yung ating katutubong yung kumbaga init. Yung tsaka yung nabanggit nga ni Shara kanina na yung gender equality, hindi siya Western or dayuhan na concept. Correct. In fact, yung dayuhan yung nagbago doon sa konsepto ng Pilipino na equal naman noong unang panahon bago sila napunta dito sa ating bansa. Correct. At dahil nalalapit na nga po ang NWMC o National Women's Month Celebration, ano-ano po yung inihahanda ng Philippine Commission on Women, Ms. Shara? Okay po. This March yan, Yes po. At sana po sa amin pong paghahanda sa mga aktibidad na ito, kasabay po nito yung aming panawagan po sa aming kapwa kawani ng gobyerno, sa mga iba't iba pong kasamahan natin sa iba't ibang sektor na makilahok po sa ating aktibidad. So ano po ba yung mga ating pinaghahandaan? Number 1 na po dyan, sa darating pong March 6, 2026, Friday po yan, ay magkakaroon tayo ng National Women's Month Kick-Off Ceremony. So, ito po ay sa Rizal Memorial Coliseum, Malate, Manila po gagawin. At lahat po ng ating mga kasamahan from all walks of life ay very welcome po to attend. Ang registration link po nito ay nasa website naman po at sa Facebook page ng PCW. Wala pong bayad yan. Free of charge po ito. At para po sa kung ano man po yung ating pagkakaabalahan sa aktibidad na ito, magkakaroon po, of course, tayo ng, the program will run po from 9 a.m. to 2 p.m. We are expecting na tayo po ay masamahan ng ating pumbutihing Pangulo for him to give his message of support and ang mga direktiba po niya para po sa ikauunlad pa po ng estado ng mga kababaihan dito po sa ating bansa. And coinciding na rin po sa pagiging chair natin sa ASEAN, ay magbibigay rin po ng sharing ang ating po mga kasamahan from ASEAN pillar lead agencies. Makakasama po natin ng DTI, DFA at DSWD kung paano po ba yung mga proyekto po natin at plano sa nasyonal ay paano po nararamdaman ng mga kababaihan na hindi lang po tayo, maging po ang kababaihan sa mga kanayunan. So ano pong nagiging epekto nito sa kanila. And most importantly po, since it's a celebration, of course we want to keep po the celebratory perspective ng ating pong observance. Magkakaroon po ng cultural performances, interactive activities through raffle activities po. We have generous sponsors. At ito naman po ay for sure para po sa benefit ng atin pong mga participants. And considering po na lahat naman, hindi po lahat, alam po natin hindi lahat ay makakadalo because of
yung place po kung malayo or hindi po available that day, pwede pa rin po makiisa yung ating mga kasamahan sa Women's Month. Sa paanong paraan po, pwede po ninyong gawin yung ating pong Purple Wednesdays, pagsusuot po ng purple sa inyo pong organisasyon or opisina. Pagpapalit po ng inyong Facebook profile, purple your profile, purple your icon po, yung ating mga buildings ay pwede pong i-illuminate natin with color purple para po mas mapaigting pa yung ating advokasya. Pwede rin pong gumawa ng pwede po makiisa sa serbisyo ng kababaihan, pagbibigay po ng services for the women. Some examples po ay libreng sakay para sa kababaihan, express lanes for women for the whole month of March. At meron din po tayong #SheSays para naman po sa online activities natin kung saan fini-feature po natin yung mga women leaders at pagre-release po ng digital sticker pack na pwede nyo pong gamitin sa inyong mga social media account. So ito po in small ways na papaigting po natin yung ating advocacy for women. Okay. Salamat, Shara, sa mga binahagi mo, no? Ngayon naman, balikan natin yung ating Say sa TNK question of the week. Kanina nga po, tinanong natin ng ating mga ka-TNK kung ano nga ba yung mga paniniwala tungkol sa kababaihan ang sa tingin nila ay dapat nang baguhin. So, eto na ang mga sagot. Ang say po ni Sean Kyle Flores, sa tingin ko ang isa sa mga paniniwalang dapat nang baguhin tungkol sa kababaihan ay ang paghusga sa kanila batay sa kanilang kasuotan at panlabas na anyo. Madalas silang napupuna sa komunidad, paaralan at simbahan dahil lamang sa kung paano sila manamit. Ang tunay na sukatan ng pagkatao ay ang asal, kakayahan at kontribusyon sa lipunan. Dapat igalang ang kalayaan ng kababaihan na ipahayag ang kanilang sarili dahil ito ang nagpapalakas ng kanilang kumpiyansa, dignidad at boses sa ibang larangan. Bilang bahagi ng advokasya para sa women empowerment, laban sa abuso at diskriminasyon, naninindigan ako na ang kababaihan ay karapat-dapat sa pantay na pagtingin at paggalang. Mabuhay ang tinig ng kababaihan. Mabuhay. Ayan. Okay, say naman ni Teddy Bernal, para sa akin, panahon na para basagin ang paniniwalang walang boses ang mga babae at mahina silang magdesisyon. Hindi ito totoo. Matagal lang talagang hindi na pinapakinggan. Araw-araw, kababaihan ang gumagawa ng mabibigat na mahalagang pasya sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad. Hindi kahinaan ang pagiging babae, may talino, may tapang at may sariling paninindigan. Ayan, dalawa naman yung paniniwala na nais baguhin ni Grace Fernandez. Sabi ni Grace, una, huwag na mag-aral, wag nang mag-aral kasi mag-aasawa lang naman yan. Ayan. Pangalawa, Bukod babae. na yan. Oo nga eh. Pangalawa, yung babae ang dapat sumunod sa bahay. Ayan. Say ni Grace, dapat nang palitan ng ideya na ang lalaki ang laging nasusunod at ang babae ay taga-oo lang. Ang pagsasama ay dapat partnership. Ang mga desisyon sa pera, pagpapalaki ng anak at career ay dapat pinag-uusapan ng patas. Okay. Yan, mabuhay ka, Grace Fernandez. Yes. Ano naman po ang masasabi ni Ms. Shara sa mga insights na ibinahagi ng ating mga ka-TNK? Tama po, no? Tsaka tumatak po talaga yung last UK Miss Grace po, ano? Because growing up po, nakita ko mismo sa aking parents, growing up in the province na nasabihan po na, ay, huwag ka na mag-aral kasi mag-aasawa ka lang naman. But based on experience, nakita ko po mismo sa aking mother na nilabanan niya po yung mga stereotypes na ganun. At isa po siyang wake-up call na totoo po itong nangyayari. At talagang dapat sama-sama po natin basagin yung mga barriers na ito sa atin. Correct. Ayan. Salamat, Shara. Well said, Shara. Oo, sa iyong ibinahagi sa ating say sa TNK, no? At bago nga tayo magtapos, magbibigay daan lang ulit tayo sa ilang paalala. Magbabalik po ang tinig ng kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niya. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto.
Matibay, matusay, talisay kang tunay. May taglading kamangha-mangha. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakal. Babalik po ang Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Lead Like the Babaylands, Filipinas, kasama pa rin po natin si Miss Shara Dave Absede. Ayan, Miss Shara, bilang pagtatapos, maaari. Yan, invite na natin yung ating mga ka-TNK na makilahok sa darating na National Women's Month. And ano rin yung last message mo para sa kanila? Thank you po, Miss Honey and Miss Sharon. Of course po, take ko na po yung opportunity to invite you po sa ating number 1 sa kick-off ceremony po ng National Women's Month celebration. Again, March 6 po ito sa Rizal Memorial Coliseum. I believe the registration link din po ay ipa-flash para po sa ating online viewers. Of course, this is just not for mere attendance. Ano po, ito po ay patunay na kayo po ay sumusuporta para isulong ang karapatan ng kababaihan. And for the, siguro po, last message for our mga ka-TNK, number 1 po sa aking kapwa babae, wag po ninyong kalimutan na innate po sa atin, nananalaytay po sa ating lahi. As mentioned a while ago, nagsimula pa siya noon through the Babaylands, ay kayang-kaya po natin mamuno. It's innate in us, buhayin lang po natin. At of course, wag lang po sa ating sarili. Ingganyuhin din po natin ang ating kapwa babae na buhayin po ito in our own small ways po. At sa atin pong, of course, not only for the women, sa mga kalalakihan po at sa lahat ng allies ng PCW, maraming salamat po sa inyong suporta. At because ang gender equality naman po ay hindi po ito away kung sinong kasarian ang mas angat, sino po ang kulelat. But more than that, it's a collective responsibility. Sama-sama po natin itong paglaban para mas maunlad. Mapaunlad pa po natin ang ating lipunan. Kaya naman po, sama-sama po nating patunayan ngayong National Women's Month na tayo po, we can be equal. Thank you very much po, Miss Honey and Miss Sharon. Miss Shara. Maraming salamat, Miss Shara Dave Absede, sa lahat ng bumubuo ng National Women's Month Celebration Team at sa Philippine Commission on Women. Hanggang sa susunod, kung pakauli namin may invite. Ngayon naman po, mga ka-TNK, ay dumako po tayo sa ating bulletin board. Ayan. At dahil nalalapit na nga po ang National Women's Month Celebration, inaanyayahan po namin kayo na makilahok at sama-sama nating palakasin ang tinig ng mga kababaihan ngayong Marso. Para sa karagdagang impormasyon, naka-up na po ang ating NWMC webpage. Ito po ang shortcut na URL bit.ly/2026NWMC. At sa mga ahensya, kumpanya o organizations na may mga freebies, discounts at special promotions po para sa mga kababaihan ngayong Women's Month, i-share nyo po yan sa amin para ma-feature natin at ma-shoutout natin sa ating official Facebook page. Mag-fill out lamang po ng #serbisyo para sa kababaihan 2026 form sa bit.ly/2026NWMC SPSK. At para naman sa mga stakeholders na may inihandang exciting at impactful activities, lalo na po yung mga nasa provinces, no, para maka-join din po yung mga taga dyan sa inyo. Para sa ating mga kababaihan, ngayong Women's Month, i-share po ninyo yan sa ating 2026 NWMC Calendar of Events at mag-fill out lamang po ng form sa bit.ly/2026 NWMCA. Inaanyayahan din natin ang ating mga ka-TNK na dumalo sa kick-off event sa darating na March 6 na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum. Para sa karagdagang detalye, mag-message lamang po kayo sa Facebook page ng Philippine Commission on Women o mag-email sa womensmonth@pcw.gov.ph. At para naman sa isa pang bulletin board, tinatawagan po natin ang lahat ng women entrepreneurs at business owners. Kung kayo po ay kasalukuyang nakikilahok sa government bidding o nais malaman kung paano gumagana ang public procurement, gusto pong marinig ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office o GPPB-TSO ang inyong tinig.
Sila ay nagsasagawa po ng pagmamapa ng women-led businesses upang mas maunawaan kung paano kayo masusuportahan at maibahagi po sa inyo ang mahalagang impormasyon at mabigyan kayo ng mas maraming oportunidad na makalahok sa mga proyekto ng pamahalaan. Sagutan lamang po yung kanilang survey. Ito po yung link, tinyurl.com/tso-women-led businesses. Ayan. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating magpasalamat, pasalamatan ng Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Services, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, syempre po sa pangunguna ng aming chairperson Ermelita V. Valdevilla and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team. Tandaan, ang kababaihan ay kapantay ng kalalakihan. Tulad ng mga babaylan, taglay natin ang kakayahan at karapatang mamuno at manguna sa iba't ibang larangan at aspeto ng buhay, sapagkat ang lipunang ating ginagalawan ay para po sa lahat, anuman ang kasarian. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Kaya naman ang tinig ng kababaihan ay dapat patuloy na pinakikinggan dahil ang tunay na pagka-Pilipino ay nasusukat sa pagkilala sa dignidad at pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. Dahil sa bagong Pilipinas na ating tinatahak, hangad nating muling yakapin ang diwa ng ating pre-kolonyal na kasaysayan kung saan umiiral ang totoong gender equality. Kung saan wala na nga pong he or she dahil ang meron na lang ay we. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Capital 104.3 FM hanggang sa susunod na episode ng programang Tinig ng Kababaihan. Sa labas ng kahon, tinig ng kababaihan. Tanong na madakala kanyang di matatawaran.